So yun mga boss, so yan, welcome back sa ating channel muli, July M. At syempre para sa episode naman natin for today, share ko naman sa inyo kung paano i-tiles itong hagdanan. Syempre bago natin to i-tiles, kailangan natin itong i-layout. So ngayon, i-layout natin to sa pinakamadaling paraan. So ngayon, syempre, bali sa pag-layout ko ng hagdanan ngayon, modern na yung ginagamit natin, nag-upgrade na tayo, hindi na tayo gumagamit ng tanse, level hose, eskwala. Ang ginagamit na natin is laser level. So bali ang gamit kong laser level na to is 12 lines. So naandito na lahat, level, eskwala, hulog. So hindi mo na kailangan pang gumamit ng iba't ibang tools para lang i-layout ito. So kung paano, ito panoodin nyo mga boss, napaka-basic lang nito. Kasi alam nyo, siyempre yung ibang mga tile setter natin, nahihirapan sila kung paano or saan mag-uumpisa na pag-layout ng hagdanan. Kaya naman sa video na to, kapag napanood mo to mga bossing, para ka ng professional na tile setter. Kapag napanood mo to at gayahin mo, sigurado mga bossing, malaking tulong to sa inyo. At so ito na mga boss yung area ng ating itatile. So ngayon, actually hindi na namin pinalitadahan pero may rebokada. And then syempre bago natin italisan, kailangan natin munang linisin itong ating surface. So nang sa ganun, dumikit ng mabuti yung ating gagamiting mga setting at mortar. Okay? Ayan. So ngayon, kukunin natin yung sentro or yung gitna ng ating hagdanan, pinakahagdan. Or depende rin mga bossing sa gagamitin nating tiles. Pero actually, lagi natin kinukuha yung center ng hagdanan. Nang sa ganun, may design man yung ating mga hagdanan, maganda siyang tingnan, no? Both side. Okay, so equal at saka hindi siya awkward tingnan. Okay, so ngayon, pag nakuha na natin yung sentro, so bali ito mga bossing, medyo malabo, no? Ayan, itong nasa kamay ko, ayun yung ating sentro ng hagdanan. Nilagyan ko ng marking. Ayan natin, tinamaan ng ating ilaw ng laser. Then sa ibabaw naman, ayan na yung ating sentro, yung position ng ating laser, yan na yung sentro niya. Ngayon, nakuha na natin yung sentro, okay? So wala na tayong problema, nakasentro na yung ating tiles. Ngayon naman, sa pag-i-eskwala naman, syempre pinaka-importante, i-eskwala natin kinakailangan yung ating tiles. Kasi pag hindi yan naka-eskwala, may hirapan tayong i-tiles yan. Ano? So kaya kinakailangan mga bossing, reminder ko lang, yung hagdanan ninyo is kinakailangan eskwalado palagi para hindi naman tayo nahihirapang mag-tiles. Okay? So ngayon, ito, eskwalado naman yung ating hagdanan. Ang ginawa natin, dito, sa part na to, kumuha lang tayo ng 3 cm. 3 cm and then 3 cm din sa kabilang side. So para meron tayong allowance sa ating setting at saka sa ating tiles. Okay? So ngayon, nakuha na natin yung eskwala. Siyempre, ang gagawin nyo lang, itatapat nyo lang yung ilaw natin doon sa ating mga marking. So dito, nagmarking ako. Ito yung 3 cm ko sa wall. And then ito, sa may stainless, ito yung 3 cm ko. So ayan na yung marking ko. So nakuha na natin yung eskwala. Okay? So kung wala naman kayong laser level, ang gawin nyo, tansi muna. Batakan nyo muna ng tanse, no? Tanse, pakuan nyo yung sentro. Yung sentro ng ating hagdanan. And then, pag nakuha nyo na yung sentro, doon na lang kayo mag-i-eskwala sa tansing nakasentro. Okay? Doon kayo kukuha ng eskwala para meron kayong guide. So ngayon, eskwalado na ngayon yung ating area, yung ating layout. Ngayon naman, pagdating naman sa level, okay? So ngayon, ang hagdanan natin, itong structural niya is 18 cm bawat baitang nito. So ngayon, yung tiling works natin is kinakailangan ma-finish natin yan into 18 cm pa din. Hindi yan pwedeng magbago. Kung anong structural niya, kung 18 cm, 18.75, 20 cm sa structural, pagdating sa finishing, hindi magbabago yung mga sukat na yon mga bossing. Bakit? Siyempre, pag tumaas tayo dito, tataas din yan, tataas din yan, tataas din yan, tataas din yan. So, hindi siya nagbabago ng sukat. Okay? So ngayon, ito, meron na akong reference ng aking level. Ito na yung ating level ng ating taas ng ating hagdanan, ng ating pinaka-thread. So ngayon naman, ang layout nito, kinuha ko lamang dito sa landing na to. So tumaas ako dyan ng almost 3.5 cm. So kaya naman dito, so meron akong itataas na 3.5 cm every step, kasama na yung tiles natin doon. So hindi ko pinanipisan kasi
pangit kapag gagamit tayo ng setting na sun base na masyadong manipis. Kinakailangan medyo makapal-kapal para matibay. At ito ay bugbog yan sa apak, no? So kinakailangan matibay yung ating setting. So ngayon, eto na. Nakuha na natin yung level. So ngayon, siyempre sa laser natin meron ng level. So dito na lang tayo kukuha ngayon ng reference. So kung 18, susukat na lang tayo dito ng 18. Pag nagkabit tayo ng tiles, susukat tayo ng 18 sa ating laser level. Tapos pagdating naman dito sa susunod, so 18 plus 18, 36. Okay, so 18 plus 18 plus 18, 54 hanggang matapos tayo. So ngayon, kung wala kayong laser level, pwede kayong kumuha ng level hose tapos mag-level kayo sa isang side ng wall. Kung wala namang kayong wala namang wall, sukat-sukat na lang kayo. Hindi naman kayo mahirapan. Isa pang technique natin, for example, so kung naikabit na natin yung ating thread and then naikabit na natin yung ating riser, pwede na lang kayong sumukat dito sa ibabaw ng ating thread kapag ikakabit nyo yung susunod na thread. For example, gaya nga ng sabi natin, 18 cm, di susukat na lang kayo ng 18 cm galing dito, papunta doon, 18 cm at 18 cm din dito. Pagkatapos ito, i-level nyo na lang. So kayo na ang bahala. Kung wala kayo laser, level bar, pwede. So ganun lang ang gagawin natin. Pag naitama na natin to sa sukat, na-level na natin, kakabit ulit tayo ng riser. Bali yung riser na kinakabit ko, tinatabas ko to ng 19 cm to 20 cm. Kasi ang finish ng ating riser is 18 cm. So ito ay nakatago, nakalubog yan. So pagkakabit ko ng thread, idediretso ko nakabit yung riser. And then pagkakabit ko ulit ng thread, susukat na lang ulit ako ng 18 dito sa sinusundan na thread. So ganun lang yung technique natin hanggang matapos tayo pababa. So yan, okay, start na tayo magkabit muna. Dito tayo magkakabit sa ibabaw. So ngayon, bago tayo maglagay ng setting natin, ng mortar natin, syempre kailangan muna natin ng grouting. Huwag yung kakalimutan palagi yung grouting. Okay, so yung halo natin is medyo malambot lamang. So wag yung dry pack mga bossing ha. Wag kayong gagamit ng dry pack sa hagdanan at baka ang inyong tiles madry kapak. Okay, so ngayon, pag naikalat na natin yung halo natin, andito na yung ating natawag na compaction. Compact muna tayo. Okay, rubber mallet lang yung gamit natin dahil wala tayong dalang vibrator. At so yan, bali mga boss, ito naikabit na natin yung ating thread. So bali ang thread natin mga boss nga pala, yung sukat niya is 30. Yung lapad niya, standard lang tayo mga boss, 30 cm. Okay na to. So pag sinukat natin dito, sa ibabaw ng ating tiles, papunta dito sa ating level is 18 cm. And then dito, 18 cm din, sa makatuwid, levelado na yan. So next na gagawin natin, yung riser, isusunod na natin. So bali ang gagawin natin kasi is pababa tayo, no? So one side lang muna yung itatiles natin para yung kabilang side is pwedeng daanan ng tao. So ngayon, kung gusto nyo nga mag-tiles ng puro thread lang, pwede. So meron akong tutorial video kung paano mag-tiles na puro thread lang muna. And then, iuhuli natin yung riser. So ngayon naman, ang gagawin naman natin, pagkatapos ng ating thread, riser naman agad, isusunod na natin. So para yung ating pagkakabit ng tiles is consistent lang mga bossing. So ganyan lang yung kasa, no? So ngayon, gaya ng sabi ko, yung ating riser is 18 cm. So tumabas kayo kahit mga 19 cm kasi may allowance pa naman yan. And then yung cut sa baba, kahit pangit yan, walang problema dahil matatabunan ulit yan ng ating thread. So yung ating thread mamaya, ibubunggo na lang natin dito yung susunod nating ikakabit. Isang reminder lang natin sa inyo mga boss, so bago natin nilagay itong riser, kinakailangan siksik sa halo itong pinakakanto niya. So para hindi mabasag or mabingot itong pinakakanto niya, no? So yan mga boss, so nakabit na natin yung ating riser. So kinakailangan na iskwalado lang siya, iskwalahan nyo lang siya, ganyan. Kinakailangan iskwalado siya, yan. Tapos, pagkatapos nyan, ilalagay na lang ulit natin yung ating thread. Ibubunggo na lang natin dito. So gano'n lang ang gagawin natin hanggang matapos tayo, dire-diretso lang yung ating diskarte na ganyan hanggang makarating tayo dun sa baba. Then pagkatapos nyan, another side naman. So gano'n lang ka-basic mga boss. So bali ang ginawa pala natin dito is tumbok na lang, hindi tayo nagkanto mesa, no? Kasi hagdanan to mga boss. So pag 45 natin, alam niyo naman,
tinatamaan palagi yung kanto. So hindi na natin finortify yan para mas maging matibay yung tiles natin. Then grout na lang. Kung gusto nyo para mawala yung brown na yan, i-retouch natin ng kulay gray din. At so yun mga boss, natapos na natin nga itong ating stair tiles installation. So ganyan lang kadali, kabilis yung ginawa nating installation. Sundan nyo lang yung mga sinabi ko. And then itong sa baba na to, istuko na lang natin yan mga bossing, no? Itong harapan, tsaka yung gilid. So ang istuko natin, yung gagamit natin dyan is yung kakulay ng tiles, gray din. So para magkamukha sila. Ayan. So napapansin nyo mga boss, ito, yung ginawa nating tiles is nakasentro. Tapos mapapansin nyo, palit yung dito na part. Yan. Pagdating doon sa dulo, sa taas, maliit na. Kasi yung pader na ginawa nila dito is lumabas. Itong sa una, yan, no? Lumabas. Kaya dito, dalawang buong tiles. And then pag nakikita ninyo, palit na. Pero syempre, ginawa natin ng paraan yan. So pag tingnan natin dito, yung layout natin, pare-pareho ng mga boss yan. Actually, nilipat ko pa tong gabay. Yan, nung ginawa ko tong tiles, nandun yan. Siyempre, kitang-kita yung diferensya, inilipat ko ulit. So, para maging parehas yung distance ng ating mga tiles na overlap, mula dito sa baba hanggang doon sa taas. So, para magandang tingnan, di ba? So, yan, ganyan lang mga boss. And then, wala na tayong stair nosing kasi yung ginamit natin na tiles is panghagdan talaga. So, may makikita kayong tiles na ganito, may mga groove yan, na parang corrugated. So, panghagdan talaga siya. And then, ito ay porcelain tiles. Medyo magaspang. Ayan, so marami namang mapipiling panghagdanan. And then syempre yung sizes naman ng mga tiles natin depende sa sukat ng tiles ninyo or depende sa lapad ng mga thread, taas ng riser, nakadepende yan. So kayo na bahala mag-estimate ng mga materialis nyo pagdating sa tiling works. Okay? So ayan mga boss, ganun lang.